Eugene, maaari mo bang pamahalaan ang ating panalangin? Manalangin tayong lahat ng alam ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Amen. Ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga din po, sir. Maaari na sa kayong magsiupo. Kamusta ang araw nyo? Okay lang po, sir. Natatandaan niyo pa ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Opo, sir. Binibining Eugene, maaari mo bang sabihin kung ano ang ating tinalakay? Ang tinalakay po natin noong isang araw, sir, ay tungkol sa globalisasyon. Magaling, Binibining Eugene. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Binibining Eugene. Bago natin talakayin ang ating bagong paksa ngayon ay mayroon muna akong tanong sa inyo. Ano ba ang nais niyong maging balang araw? Gusto ko po maging isang guro. Salamat. Gusto ko bang maging sundalo? Salamat, Ginoong Kyle. At ngayon naman, mayroon akong ipapakitang mga larawan sa inyo na inyong huhulaan. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Opo, sir. Una, Isang guro. tama. Ito ay isang guro o teacher. Isang sundalo. Tama. Ito ay sundalo o soldier. Isang engineer. Tama. Ito ay engineer o engineero sa Tagalog. Isang pulis. Tama. Ito ay isang pulis. Isang mekaniko. Tama. Ito ay mekaniko o mechanic sa Ingles. Isang dentist. Tama. Ito ay isang dentist. Isang businessman. Tama. Ito ay negosyante sa Tagalog. At panghuli. Isang magsasaka. Tama. Ito ay magsasaka o farmer. May ideya na ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Sa tingin ko po ito ay tungkol sa iba't ibang klase ng trabaho. Tama. Yan nga ay konektado sa ating tatalakayin ngayon. Ito ay issue sa paggawa. Ano nga ba ang paggawa? Ang paggawa ay tumutukoy sa trabaho, empleyo, pinagkakakitaan, negosyo at gawain. Ang mga hamon sa mga paggawa ay job mismatch, kontraktualisasyon, mababang pasahod, at kawalan ng seguridad. Isang hamon din sa paggawa ay ang mabilis na pagdating at paglabas ng mga dayuhang namumuhunan na mas nagpapatingkad naman ng kompetisyon sa hanay ng mga dayuhang kumpanya at korporasyon sa bansa. Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod. Binibining Eugene, maaari mo bang basahin ng una at pangalawa? Una, demand ng bansa para sa iba't ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa ng global standard. Pangalawa, mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makilala sa pandaigdigan pamilihan. Maraming salamat, Binibining Eugene. Binoong Kyle, maaari mo bang basahin ang pangatlo at pang-apat? Pangatlo, pagpasok ng iba't ibang gadget o computer at IT programs, complex machines at iba't ibang makabagong kagamitan sa paggawa. Pangapat, dahil mura at mababa ang labor o pasahod sa mga pangagawa, kaya't madali lang sa mga mamuhunan ng mga presyo. Mura laban sa mga dayuhan, produkto na mahal ang serbisyo. Maraming salamat, Binoong Kyle. Kakayahan na makaangkop sa global standard na paggawa. Ang table na ito ay nagpapakita ng mga skills at kung anong baitang mo ito matututunan. Basic writing, reading and arithmetic, elementary, theoretical knowledge and working skills, secondary, practical knowledge and skills of work, secondary, human relations skills, secondary, work habit, secondary, will to work, secondary, sense of responsibility, secondary, social responsibility, secondary, ethics and morals, secondary, at panghuli ay health and hygiene na sa elementary level. At ang mga
kasanayan para sa ika-21 siglo ay ang mga sumusunod. Media and technology skills, learning and innovation skills, communication skills, at panghuli, life and career skills. Upang makatugon sa mga kasanayang ito, isikinatuparan sa panibagong kurikulum ang pagdaragdag ng 2 taon sa basic education ng mga mag-aaral sa senior high school o tinatawag na the Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12 RA 10533. Ayan ang 4 na haligi upang makamit ang isang desente at marangal na paggawa na hinihimok sa lahat ng aspekto ng paggawa sa bansa. Maaari mo bang basahin, Binibining Ilgin, ang iba't ibang pilar? Una, employment pillar. Tiyakin na malaya at pantay na oportunidad sa paggawa at maayos na workplace para sa mga manggagawa. Pangalawa, workers' rights pillar. Naglalayong palakasin at siguraduhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa at mga karapatan ng mga manggagawa. Pangatlo, social protection pillar. Hikayatin ng mga kumpanya, pamahalaan at mga sangkot sa paggawa ng lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa, katanggap-tanggap na pasahod at oportunidad. Pang-apat, social dialogue pillar. Palakasin ang laging bukas na pagpupulong sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at kumpanya. Maraming salamat, Binibining Ilgin. Ginoong Kyle, ano nga ulit ang 4 na pilar? Employment pillar, workers' right pillar, social protection pillar, social dialogue pillar. Magaling. At ngayon naman ay naririto ang mga kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Sektor ng agrikultura. Lubusang naapektuhan ang mga lokal na magsasaka dahil sa mas murang na ibenta ng mga dayuhang produkto sa bansa. Kakulangan para sa mga patubig. Suporta ng pamahalaan sa pagbigay ng ayuda, lalo na kapag may mga nananalasag na sakuna sa bansa tulad ng pagbagyo, tagtuyot at iba pa. Pag-convert ng mga lupang sakahan upang pagtayuan ng mga subdivision, malls at iba pang gusaling pangkomersyo para sa mga pabrika, paggawaan, bagsakan ng mga produkto mula sa TNCs. Patuloy na pagliit ng lupaing agrikultural at pagwasak ng mga kabundukan at kagubatan. Susunod ay ang sektor ng industriya. Imposisyon ng IMFWB bilang isa sa mga kondisyon sa pagpapautang sa bansa. Pagbubukas ng pamilihan sa bansa. Import liberalizations. Tax incentives ng mga TNC. Deregularisasyon sa mga polisiya ng Estado. At panghuli, pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo. At ang mga sumusunod din ay ang mga industriyang naapektuhan tulad ng construction, telekomunikasyon, beverage, mining at enerhiya. At panghuli, sektor ng serbisyo. Mababang pasahod sa mga magagawang Pilipino tulad ng guro at pulis. Malayang patakaran ng mga namumuhunan. Samot-saring suliranin tulad ng overwork. Mga sakit na nakukuha mula sa trabaho lalo na sa hanay ng mga manggagawa sa BPO companies. Patuloy na pagbaba ng bahagdan ng bilang sa Small Medium Enterprises o SME. At narito naman ang skemang subcontracting. Tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang kumpanya o principal ay kumukontrata sa isang ahensya o individual na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. Maaari mo bang basahin ang ibig sabihin ng labor-only contracting at job contracting, Pinoongkay? Labor-only contracting. Ang subcontractor ay walang sapat na punan upang gawin ang trabaho o serbisyo at ang pinasok niyan manggagawa ay may direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya.
Dalawa, job contracting. Ang subcontractor ay may sapat na puhunan para may sagawa ang trabaho at mga gawain ng mga magagawang ipinasok ng subcontractor. Maraming salamat, Ginoong Kay. Maaari ka nang umupo. Susunod naman ay ang unemployment and underemployment. 1,000,000 OFW ang lumalabas ng bansa taon-taon. Nagsimula ito noong dekada 70. Ang mga OFW ay tinaguri ang mga bagong bayani dahil sa kitang ipinapasok nito sa bansa. At ang ibig sabihin ng unemployment ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay walang makita na o mapasokang trabaho. Pangalawa ay underemployment. Ay may trabaho ka, ngunit hindi sapat ang perang sinasahod mo o kaya ay hindi tugma ang trabaho sa kurso na tinapos mo, tulad ng ikaw ay nakapagtapos ng bilang isang guro, ngunit ang trabaho mo lamang ngayon ay isang call center agent. Meron naman tayong tinatawag na mura at flexible labor. Isang paraan ng mga kapitalista o namumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Epekto ng kontraktualisasyon. Hindi sila binabayaran ng karampatang sahod at mga benepisyo na tinatamasa ng mga regular na empleyado. Ang Department Order 18AA ng DOLE 2011 ay naghayag na ng patakaran ng pamahalaan laban sa pagpapakontrata. Mga mahalagang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Maraming mahalagang karapatang manggagawa. Subalit, ang pinakamahalagang karapatang manggagawa na itinaguyod ng International Labor Organization o ILO ay ang mga sumusunod. Una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga union na malaya mula sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. Ikalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang makipagsundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa. Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mga mapag-aliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabahong bunga ng pamimilit o duress. Kaapat, bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Sa makatwid, mayroong minimum edad at mga kalagayang pantrabaho para sa mga kabataan. Ikalima, bawal ang lahat ng mga anyo ng diskriminasyon sa trabaho, pantay na sweldo para sa parehong nagtatrabaho. At panghuli, ay ang pang-anim, ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas ang mga manggagawa. Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang ating paksa, class? Opo, sir. Sige nga, ano ang apat na hamon sa paggawa ng mga manggagawang Pilipino? Una, job mismatch. Pangalawa ay kontraktualisasyon. Pangatlo, mababang pasahod. At ang panghuli naman ay kawalan ng seguridad. Galing. Ngayon naman ay gagawa kayo ng refleksyon ukol sa mga hamon sa paggawa ng mga manggagawang Pilipino. Mayroon tayong apat na hamon na hinaharap ng mga manggagawang Pilipino. Pumili lamang ng isa. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Opo, sir. Opo, sir. Sige, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba kayo, class? Opo, sir. Sige. Ngayon, bakit mahalagang pag-aralan ang isyu sa paggawa? Pinipiling Eugene? Mahalaga po ito pang malaman ang mga suliranin at mga hamon sa mga manggagawang Pilipino.
Ang galing. Salamat, Binibining Eugene. At para naman sa ating assignment class ay magsaliksik kayo ng iba't ibang klase ng trabaho ukol sa sektor ng serbisyo. Ilagay niyo ito sa Microsoft Word at ipasa sa aking messenger sa susunod na linggo. Opo, sir. At dito na natatapos ang ating diskusyon para sa ngayong araw. Maraming salamat sa inyong class. Maraming salamat din, po. sir. Tayo ay magsitayo para sa ating closing prayer. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, so never shall world without end. Amen. Sa ngalan Sa ng Ama, ngalan sa ng Anak, Anak, sa ng Diyos. Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umuwi class. Salamat Maraming- sa inyong pakikinig. Maraming salamat din po, sir.